po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ang taga-Bikutan hanggang Alabang. Ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Parañaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan, patok sa Marikina, ang hilig ng Taguig, atin na rin ang millennials ng Manila. Number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, millennials ng Baluarte. The millennials choice. Yeah, stop. This is iRadio Los Angeles. Todo bigay. Ay, nako, sana. Wag naman po. Wag na naman. Baka... Wala. Ha? Wala naman. Hindi, wala pa naman. Nag-aalala ako baka mamaya si Facebook may gagawin na namang anomalya. Wala naman tayong pinopost na copyrighted dito. Bati muna tayo. Anyway, magandang gabi sa taga Los Angeles at magandang morning dyan, maulan na morning dyan sa inyo. Nga. Sa Pilipinas. Nako, pag ganito umuulan, anong masarap kainin? Gusto ko pag umuulan, masarap kainin. Mm-hmm. Ginataan, bilo-bilo. Hindi ba dapat hindi ba dapat yung mga suman. May init na sabaw, ganun. Nilagang baka. Pag lunch. Na may mga yan. Pero pagka pinag-uusapan natin, pumapasok sa isip ko yung mga napakamahal na bilihin dyan sa atin ngayon. Naku. Araw-araw na lang sa balita Huwag na nga natin panoorin. Pampag-good vibes na lang tayo. Yun na lang gawin natin. Araw po ng Wednesday. Wednesday na. Midweek service po ngayon sa Cobinas for Christ. Huwag niyo nakalimutan, 7:30 kay Pastor Sunny. Bali yan ay 11:30 po dyan sa inyo, no? Sa Pilipinas. At kung kayo po may chance na makalipat sa kabilang himpilan, you are free to go and para ma-bless po kayo. Ganon din naman dito. Meron din naman tayong verse of the day. Champurado tuyo. Yako, panalo yan. Yan ang gustong-gusto ko. At saka yung nung araw kasi ang mami ko, pag gumawa ng champurado nung araw, maghihimay ng tuyo yan. Tapos papaikot sa kasi maliliit pa kayo ikot ng plato. Yan. Isang subo, isang dampot ng ng tuyo nung araw. Ganun ang style namin noon. Kaya nung nagsilakihan na, wala na. Maraming mga bagay na nare-recall ako na I wish na pwedeng maulit. Ay, ganun. Okay. Araw po ng Wednesday at Wednesday. Ano ba ang ating gimmick ngayong araw na ito? Yung pong meron tayo isang babasahing love story. Yes. Hanggang bukas na lang ang ating love story. Ayun. Isa lang kada araw. One at a time kasi. Katulad nung kahapon, telenovela po yun. Pero maganda. Oo. Nag-enjoy ako, grabe. Anong title lang? Sayaw. Sayaw. Kaya pag napapaano ko, yung mga part na nakakakilig, parang ako nandun Ganun. Sayaw. Yawsa. So, umibig sa isang sa isang DJ. Yes. Ganun talaga. Ako din naman, DJ din naman. DJ. DJ Bombay. Tapos ipi-play mo mamaya yung kanta ni Doc SP, yung Araw ng Puso. Yeah. Mamaya ng konti. Mamaya nga. Oo. Yun ang mga ating mga pagka nag-roll call na tayo. Kaganapan. Yes. Hoo. Ayan. Ba't ganun? Uwi na tayo. Tapos na. Hindi, ba't ganun? So, hindi ko na ilista yung iba. Pasensya na pag hindi today, ko pa nabanggit. Ang pinaka main main course natin si Pastor Franz. Yan ang main course natin. Kami side dish lang kami. Kasi pinag-uusapan mga ulam-ulam. Pero thank you kay Pastor Norman kahapon. We really appreciate it. Yes. Tumigil ka sa daan. High five.
Very Pastor nice. Norman, palakpakan natin. Pastor Norman. To Silang God dalawang be the magkasawa, glory. no? Oo nga, nakamotor pa yan, Nakamotor partida yan. Oo. Puminto po yan. Mhm. Para lang makapagbigay ng verse. Nahiya na tuloy ako. Parang ayoko na tuloy mga ano. Hindi naman. Kasi biro mo, nagmamaneho. Tapos bigla may tumawag. Siyempre, nakakabitin. Oo, hindi ba? Pero maganda yung teaching niya kahapon. Oh yeah, siyempre. Very nice. Yung mga pag-ibig. Yan. Ano yun? Alin? Minsan may mga narinig akong kumakalabog. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Hindi mo naririnig? Yan sinasabi. Kababasa mo ng kababasa ng mga nobela. Hindi naman ako nagbabasa na. Ayan. Kung ano-ano na naririnig mo. Ayan, sinasabi ko na nga. Yun, yung mga nobela, yung mga love story. Ayan, kapapanood mo ng... Wala bang love story na may horror? Kapanood mo ng mga Donekla. Ayan. Donekla? Yung mga pinapanood mo, yung mga, ano pa ito, kay Celestine... Sino? Si Gonzaga. Ano ba? Alex Gonzaga. Yun. Whatever. Pinaghalo mo si Celine Dion. Pinapanood ko kasi yung bahay ni Celine Dion. Ayan. Bumati muna tayo. Grabe. Sige. Magandang umaga sa inyo. Ito na. Magandang umaga po. Umpisa na natin ang roll call sa araw na ito ng Wednesday. Alright. Tandaan po na hanggang 9 o'clock po tayo. Talagang 2 hours na tayo. 2 hours na talagang regular na. Talagang hindi na mapigilan. Maraming salamat po sa inyo. 1, 2, 3, Shoot! Indak mo, Kuracha. Siyempre. Ayan. Yan ang pampagana dyan. Iwagayway. Yes, binabati natin. Sino? Good evening kay Sister Nelda de Castro. Yes. Good morning kay Faye Cabrera. May 3 others watching with you pero hindi ko na siya nakuha. Anyway, of course, yung binasa natin ng love story kahapon, si Lorna Alejandro. Ayan. Yan, sasayawin daw nila. Of course, si Ate Leia Zunyo. Welcome back, Ate Leia. And, andyan din si Lila Flor at si Ren Rosales. And, syempre, ang pastor natin na magbibigay ng mga salita ng Diyos mamaya ay si Pastor Franz Cristobal Bo. Andyan din si Eka Andes Velasco. Okay, andyan din ang sister ko, si Sora Zaida Agustin. Okay, sino pa? And of course, si Eka nandiyan na kanina. Good morning, people! God bless to all, sabi ni Ate Leia. Of course, nandiyan din si Bing Pasqua. Good morning sa inyo dyan. Yes, ang aking sister. At ngayon, Bing Pasqua. Ngayon ay single na siya ngayon. February 11 sa Pilipinas, birthday ng yumaw kong mama. Happy birthday. Ayan, happy birthday, mama. Happy birthday. Kailan pa ba mag-birthday mga Hindi, it's just remembering it. Remembering. Yeah. Kasi pag hindi mo naman na-remember, parang wala na, patay na, binaliwala mo na. Remember it. Actually, ano lang, Yan. yung separation of relationship, Yeah. yung relationship natin nandoon pa rin. Yes, of course. So mamaya, siyempre, magluluto pa sila ng ng pansit. Ano talaga? Long life. So, paano gagawin nun? Ano? Ay, kakain. Ano naman tayo mga yung picture ni Mama Ox nandoon, tapos merong merong pagkain parang inchik style. Yes, nakagis na natin yan. Alright, tuloy-tuloy Of tayo. course, si Jeremiah Valdez. Hello, Jeremiah. Jeremiah, see you what's up, what's tomorrow. up? And of course, nandiyan din si Mami Corinne Castro. Yes, ang aking mamsi, ang reyna ng Golden Girls Hollywood. Yes, kung merong reyna ng Hollywood, meron din reyna ng Langit Street, ng syempre. Langit Street. Yeah. Rejoice Orphelia. Hello, Rejoice. Rejoice! And nandyan, nagbabalik ang ating Yan. magandang kaibigan. Si Rejoice, sabi niya nga po, na-intriga daw sa love story ko. Wag na, Ineng. Ako na magsasabi sa'yo. Wag na po. Eto, andali. Ang aking love story masalimuot. Sinabi mo pa. Pero yung love story natin, hindi. Ha? Ano? Wag na yun. Magsalita ka.
Oo naman. Oo naman. Mapating ko kumari ko ang gulo-gulo mo eh. Yes. Si Jean Pagkalinawan. Mali. Ano? Binabati ko ang aking kumaring napaka-sexy. Ayun. Dati po ang katawan niya ay lumba-lumbang. Oy, grabe Ngayon ka. ay 36. Dati ay 36. Ngayon 6 ay. by 6. Ngayon ay. 24. Aha. 34. 36. Oy, 34. Ang laki naman. Weighing bewang. 110 pounds. 26 ang bewang. Para sexy, siyempre. Jean Pagkalinawan. Yes, walang with iba. Sophia Pagkalinawan. Ay, Sophia Pagkalinawan Flores. Salamat po sa intro. Ayun, siyempre. Pampabata na, pampasexy pa. Available lang po kay Jean Pagkalinawan. Yes, Yeah. hanapin niyo siya. I-PM niyo siya. Sabihin lang po ninyo, iRadio, meron po kayong discount. Aha. Yan. Okay. Ayan, promo yan ha. Beke naman, merong ano dyan. Hello to Ramnik Joshua Emradura. Good morning din sa iyo dyan. Sabi ni Lorna. Yo. Hi to Johan Jules Justiniano. Di daw po siya makapag-comment. Gusto sana niya bumati. Aba, Bakit naman hindi pwede? Bakit walang daliri? Aha. Gusto mo tatawagan natin para Na bumati? late daw si Ramnik. No, you're not late. We're just starting. Umpisa lang. Mag-online class ka. Huwag mong iiwanan yun. Bawal ang cutting classes ha. Okay, Pag-aaral muna yan ha. Yes. Calling Nadine Alejandro Villones. Tara na, sabi ni Lorna. Yaw. Ayan, may request si Lorna mamaya. Ayan. May request pa tayo kahapon. Hope kung matatapos natin, okay? Andiyan din si Rolando Roldan. Ayan, Rolando Roldan. Yes. Roldan. Andiyan din si Kuya Bong Giola. Yes, Kuya Bong. Batiin din natin yung kapatid ni Lorna. Standby lang, Kuya Bong. At inintay pa natin yung kinukompleto pa natin yung mga orders. Kung ilan pa yung mga Ayan. magre-request ng mga sizes at sa mga colors. Saka yung design. And pala yung design, Masyadong babaguhin. malaki. Masyadong malaki yung design. Sobrang laki. Babaguhin natin yung design, ma'am. Masyadong malaki po. Yes. Yung bilog niya, yung eye, malaki masyado. Oo, dapat yung ano lang yung sana makita nila yung pinadala natin dun sa Langit Street. Okay. Alright. Eto, babatiin daw ni Lorna ang kanyang kapatid na si Evelyn Alejandro. Hello sa iyo, nanonood na kayo dito, mga anak mo. Yes, dito na, lipat na rito, lipat na. Andiyan din si Rose Cristobal. Yes, Rose. Of course. Hello, Rose. Ay, Rose talaga kanina nag-post ng mga pictures siya. Wow. Siyempre. OMG. Talaga Ano naman. siya? Parang blooming na blooming talaga. Siyempre. Yan. Siguro, Talaga in love na in In love. love yan, in love. Yan. Mga ganyan obvious. Talagang maganda ang kanyang love life. Iswing mo ako. Hello kay Ate Berna Delphine. Yes. Hello kay Ate Berna Delphine. Present daw siya. Ayan, baka makaalpas. 2 beses natin binanggit. Okay, nandyan din si Tina Cabernelia. Hello. Ayan. Isa pa ito. Isa pa, Ayan. hindi lang blooming ito. Ito, yeyemenin na rin to. Meron na siyang business ngayon. Siyempre. Maglalagay siya ng kanyang Fishball. Maganda yan. Napakaganda niya inaisip niya. grocery. Hindi grocery. Grocery? Ihaw lang muna. Yun nga, susunod niya, mag-uumpisa pa lang yan sa ganyan. Susunod niyan, ano na yan? Ano na yan? Karinderya na yan. Pagkatapos sa karinderya, restaurant na yan. Pagkatapos ng restaurant, ano na yan? Meron na siyang sariling mga branches. Ayan. Okay, batiin din natin si Caris. Ano ba ito? Sinulat ko Risa. Caris Cristobal. Sabi niya, advance happy birthday sa aking sweetheart. Wow. Lorna Alejandro, February 24. Araw-araw ko na siya babatiin mula ngayon. Happy birthday! Happy birthday! Ayan. February talaga, maraming no? May mga magse-celebrate itong month na ito. Year of the Ox po pala bukas. Metal Ox. Ngayon na sa kanila, no? Kung si Pachay, Hombang Malay. Mangbang Lay. Year of the Metal Ox po tayo ngayon. Ibig sabihin,
Matindi po yan. Ibig sabihin, aasenso na tayo. Babalik na tayo sa recovery natin. Pag-pray natin yan. Pag-pray natin. We don't believe in yung mga kasabihan. Na mga Chekwa. Na mga Chinese. Yan eh. Tabi-tabi lang po sa mga Chinese. Hindi naman lahat iba yung mga Pinoy, Chinoy. Yes. Pero tinutukoy natin yung mga Chinese na nandun sa bansa. Mga agaw ng ating isla dyan sa Scarborough. Yan, humanda na kayo. Okay. Advance happy birthday din kay Nanay Dolor daw sa February 26 yan. Happy birthday! Ayan. Hello kay Dulce Solis. Hello daw Lina Flor. Ayan. Siyempre si Giselle Reblora Nunez ay nandyan na. Bago ba si Giselle? Eto daw ang lumalabas kay Johan. Tingnan natin. Ano ba lumalabas? Tama naman yan. Tama naman. Tama naman po. Kami yan. Kami yan. Lorna, kami yan. Bakit? Anong problema niyan? Nanay Pilipinas, andyan din siya. Si Nanay Pilipinas Salva. Yes. At sa siyempre, iRadio ako nakaabang. Andito pala, naligaw ako. Saan ka nagpunta? Ayan, sinasabi ko na isang pamasahe lang ang papunta rito Hindi mo ba, friend? Hindi mo ba na-invite si Eka? Sino? Si Eka, hindi ba? Friend siya. Si Pero Eka? lumalabas. Oo, sa akin lang siya. Mamaya. I-friend mo siya. Okay, sabi ni Pilipinas Salva, hi po. Morning po. Kasama ko po si Nanay Dolor. Paki-shout out po. Of course. Hello, Nanay Dolor. Hello po. And of course, Kirikiray. Yes. Kasama si Teresa Choi. Yes. Kirikiray ng Morieta, Pampanga. Siyempre. Wala daw comment section. Bakit? Ha? Nasa baba yung comment section. Sino nagtatanong? Lorna? Na siya. Pindutin mo lang yung picture namin. Sa baba. Tapos, pag pindot mo ng picture, lalabas na yun. Yan, yung mga nakapag-comment na si Gamitin mo lang yung daliri mo. Yan. Dut-dutin mo lang yung screen. Nakapag-comment na si si Eka paano siya nanonood ngayon? Ayun, nakapag-comment na siya. Pindutin mo lang yung picture namin. Yeah, dut-dutin lang. Tapos nasa baba, yung aming pagko-comment. Hello din! Good day sa'yo, Sister Myrene Juana. Ayan, Sister Myrene Juana. Lina Flor, Asiremo, hello. Binati na natin si Lina Flor kanina. Alright, sino pang nakaligtaan natin? Elizabeth Del Rosario na Bagolor. Kaibigan niya ng iRadio. Yan. Hello, Elizabeth. Kumusta? At si Manong Arthur nakikinig daw. Hello, Manong Arthur. Yung tenga niya nakaganon pa. Binabati ko rin ang si Brother Freddy ng Maryland. Hello. At si Francis Coronel ng My Hiding Place TV. Yeah, paki-support lang po yung kanyang puntahan po niyo. Marami po mga magagandang teaching din sila doon, My Hiding Place TV. At yung mga songs po ni Brother Francis o Pastor ata siya, I'm not sure. Marami po siya mga teaching na na naka-post doon sa kanyang channel. Okay, good morning din sa iyo. Siliwan Di Pasisiil. Ano ba na apelyido niya? Siliwan Di Pasisiil. Parang mandirigma, Okay. Ang mamatay ng dahil sa'yo. Sabi ni Tina, kain sila ng bangus at chicken. Sarap naman, Tina. Ano ba yan? Kakaingit naman. Ay, wala. Ayan na naman yung daliri mo. Hihintay para isayaw mo. Ayan lumabas po. Ulit. Ano ginawa mo? Wala. Sumayaw ka sa ilog ng panahon. Sumayaw. Ano bang gagawin? Sumayaw. Bakit naging ganito? Sumayaw na sumayaw.
Yan din daw ang problema ni Nadine. Di daw po siya makapag-comment. Just press yung kung saan nyo kami nakikita, and then lalabas siya. Kasi ang nakikita nyo dyan ay yung ano lang yung nasa harapan. Pero once na pinindot nyo yun, lalabas na lahat. Sabihin mo kay Nadine, pindutin niya yung picture namin and then lalabas na. Yan, lalabas. Kulay itim yung magiging background. Yun, ganun lang yun. At syempre, we have Lala Carmina. Hello, Lala. Hello, Lala Carmina. Oh, ayan. Oh, ayan na, lumabas na. Ay, alam ko na. I-swipe mo yung nakalagay share. I-swipe mo papunta sa kanan. Yon. Para yung mga icon magtatago. Then lalabas na doon. Yung kung saan ka magko-comment. Swipe mo pa right. Yon, yung share. I-swipe mo, lalabas doon ang comment. Pambira. Yo. Nagte-tech support sa... Ganun lang kadali po. Sabi ni... slide nyo. Silly One, di pa si Mark Sales po, anak po nila Arthur Sales at Lina Flora Seremo Sales. May love team daw po dyan. Pang Netflix daw po yung love story, kaya wait po. Okay. Wait ka lang. Yeah. Mamaya yan. Malapit na. Okay. Yung ating mga song request, we will try our best. Kasi marami tayong aktibidades ngayon. Hello. Yes, Maring Jean. Just keep on smiling. Ano na naman? Tatay is in the good hands na. Nandun na siya kay Papa Jesus. Yes, you will be fine, Mare. One of these days, tatawag ako sa'yo, okay? Yeah. Ayaw kitang tawagan muna the last time because I know you were busy. Let me know if you're ready. I can call you at patatawanin kita. Diyan naman si Joy Ignacio. Hello, Joy Ignacio. Hello, Ligaya. Ayan. Si Ligaya Ignacio. Yeah. Eto, yung kay Body Love, nandiyan na yung yung araw ng puso. Yes. Ayan. Kaya kung tapos ka na at umpisa na natin to. Teka, titingnan muna natin. Woo! Wala na ba? Chararan. Yeah, busy po tayo itong mga midweek, lalo itong Friday. Araw po ng mga puso. Yan. Abangan nyo sa... Actually, ang araw ng mga puso is Sunday, but we'll do it on the 12th. Siyempre, Friday. 12. Tama. Yan. Abangan nyo ang mga aming mga pasabog. Ayan. Okay. Yung mga, at tagal na nga naman itong nire-request ni Tina. Pag may oras, ipi-play natin yung mga natin, request. may time tayo ngayon para sa mga request song. Pero i-jot down mo pa rin. Okay? Ayan. Kawanan. Yung isa kanina kay Lorna, ano ba yung, nawala na kasi dito, Lorna. Bigay mo sa akin yung yung iyong request uli. Kasi, pag ang telepono ko ay lalabas ako, mako-cover na yung mga nasa unahan. Ayan. Woo! Sayo mo na. Ganun lang sayo ko dyan. Sayo na matatanda. Yan yung mga paborito kong mga awitin ng BST. Rock, baby, rock. Siya, tayo na. Umpisa naman natin. Wala na tayong time. Alright. Ano mo yung yung huling pinadala? Yeah. Di ba? Okay. Yun po nga gusto sumali sa ito po yung second season para sa second season. Yung per season standby muna kayo. At open na po ang ating song interpretation contest para sa second season. Ito yung mga bagong talents. Bagong talents po ang hinahanap natin. So lalaban kayo doon sa mga first batch. Kayo ay yung mga second batch, yung mga bagong sasali ngayon, no? So yung karaoke at saka yung vocal song ni Doc SP na ang title ay Araw ng Puso ay available na po sa kanyang YouTube channel doon po sa Body Love. Body Love,
So click and like and subscribe po, ano. Pe-play muna natin siya. So make sure lang po ito ay ang binigay niyang tip ay sabi niya ano ito yung patindihan ng hugot ito. Ayan ako. Hopefully magaling kayong humugot. Ako, ewan ko, ngayon ko pa lang ito maririnig. So tingnan natin kung anong klaseng hugot ang sinasabi ni Doc SP. Ito bago mo i-play, hello muna tayo kay Pastor Sunny. Mapagpalang Wednesday din sa iyo, Pastor. Yes, Pastor Sunny in the house. Yes. Yeah. Okay, sabi niya, we will be praying for all tonight. Yes, thank you. Bayan natin si Pastor Sunny sa Friday. Siya ang ating... syempre, tsaka yung midweek service. 7:30 po. 7:30 yun. Yes, yung mga meron pong gustong lumipat at para mabless po tayo ng gusto. Doon lang po sa Covinas for Christ, 7:30, Pastor Sunny po. Siya po yung magpipreach ngayon. Alright, balikan natin ngayon yung sinasabi ni Doc SP. Ito po ay may hugot. Ewan ko kung ano yung sinasabi niya hugot dito. Dahil sabi ko nga, araw ng puso. Ngayon ko lang na maririnig to. So yung mga bagong sasali, ito na. Pagkakataon na ninyo. Ilabas nyo na yung malupit na mga mahusay ninyong boses. Tingnan natin yung kaya yung talbugan yung mga mahusay natin sa first batch. Sino yung mga galing doon? Glyza, si Joy, Rejoy, Norman, Rose, sino ba? Maranata, etc. Marami. Halos lahat. Yan. Lahat naman yan eh. Yan. Yung mga, kumbaga sa The Voice, yung mga TNT boys, di ba? Yung tatlong lalaki na magagaling kumanta, tataas ng mga boses. Ito kayo naman ngayon yung second batch ngayon. Tingnan natin. Let's see. Mga puso. Grabe. Talagang totoo. Talagang hindi araw ng puso to. Araw ng luha. Grabe. Wow. Anyway. Aasa kasi. Aasa pa. Bakit kasi? Naman eh. Okay. Now, ang sabi sa akin. Ang extraction po ni Doc SP, pakinggan ninyo. Okay, ang sabi niya, pagka-play ng song na ito, dapat nandito yung taong gustong sumali. We're looking for just 5. Okay. Now na. Yun na ba yun? Oo, kaya ipadala nyo sa akin sa messenger ko. Yan. Padala nyo 5 lang ang kailangan ko. So, 5 tao. Kung sino yung mauuna, 5. For now. Yes. I-messenger nyo. Yung mga pangalan ninyo, isend po ninyo sa kanya, no? Sa kanyang messenger name, sa kanyang account, inyong mga pangalan. Okay. Ito ba pwede ba yung mga dati o hindi, second batch? Second, di ba? Matagal nang pinag-usapan yan. Okay. Yeah. Just to make clear. Kasi yes. I know, alam kong gigil na naman sila na I know. Gustong sumali. Later on naman yun pag naglaban na yung first batch at saka second batch. Okay. Ayun, batiin ko muna. I think kamag-anak ko to Si Arben Benter. Arben Benter. Yes, hello. Taga Pangasinan to So, Masantos Yalabi Edsika. Yo. Okay. Si Karis daw. Yan po yung composition ni Doc SP. Okay. Kahapon yung daw. pang music po na ginamit niya, temporary lang ata ito? Hindi, kung ano na siguro yung pinost niya ron Okay, ang sabi dito, kahapon daw ay, meron nga. Si Karis. Okay, sige. Actually, nakaano naman dito. Actually, ang mga nagpalista kahapon, sige, i-consider natin to. Si Rizalino, si Rolando, Karis, si Almart, plus Jusiel Romnick. Ayan. Okay, sino to? Karis. Yes, tama. Ayan. Ayan. 5 na ba yan? Rolando, Rizalino, Almart, Jusiel Romnick. Ayan. Yeah. So, practicing nyo na yon and then
kung sino yung, hindi ko, tatanungin ko siya kung kailan ipi-play. Pag naipadala nyo na sa akin. So puntahan po niyo yung -1 yan sa YouTube channel ni Doc SP doon sa Body Love. At pag-aralan niyo yung vocals, yung katulad ng pilinay natin kanina. And nandoon na rin ang -1. I-record din nyo yung boses ninyo. Kung meron kayong studio equipment dyan na paano nyo i-record yung boses ninyo. Pakinggan muna nila, no? Oo. Again, yung mga tips na sinasabi po namin from the previous mga contestant, sana po itong second batch, sana ay nag-improve na, no? Magkaroon ng improvement. Yeah. Kasi yung minsan may mga dumadaang tricycle, may tumitilaok na manok, ayun. Wag natin isama 'yon, nadidinig kasi dito eh. Parang ano ba, sana pa parang professional ang dating, ano. Para kayo nag-a-apply ng trabaho. Siyempre pag nag-apply kayo ng trabaho, kailangan nakabihis kayo. Medyo may dating naman ng ano, para merong kasi po dito po sa social media, marami pong nanonood dito na naka-silent view lang sila. Hindi natin alam baka yung mga nanonood dyan, mga producer o mga recording studio, ano dyan. Oo, malay natin. Mga talent scouts. Aba, yung bang galing ng boses nyo pag na-discover yan, ayan na, umpisa na ng pagbabago ng inyong buhay. Kahit na pandemic ba? Di ba? Merong mga chance opportunity na dumarating sa hindi nating inaasahang oras. Kaya, try lang po natin. Konting makeup, konting lipstick, bis naman ng konti. Yes. Huwag yung nakapadyama, ha? Tsaka huwag yung naka-t-shirt lang naman. Nalala ko na naman. Huwag naman ganon. Sana yung medyo talagang parang naman. Kasi social distancing tayo ngayon. Di ba kung napapansin nyo yung mga programa sa TV, wala, except yung, ewan ko lang itong ginagawa nila sa tawag ng tanghalan sa Channel 2. Di ba? Meron silang mga contestant doon. Pero I believe naka-social distancing din sila. Pero wala silang audience. For sure, wala silang audience. So ganito po ang sistema natin. Wala tayong audience kundi tayo. Pero at least naman pagka nag-broadcast po kayo, humarap kayo sa camera, medyo presentable naman ng konti. Yan. Yeah. Parang iniisip nyo na may tao sa harapan nyo. Yeah. Imagine nyo, ang nanonood sa inyo, marami, hindi isa lang. Marami po yan. So, para lang po tayo, baka meron lang kakong nanonood dyan na, nagmamatsyag lang siya. Yes. Naghahanap pala ng talent yan. Okay. Hello kay Glyza Villarosa. Hello, Inday. Ayan. Sabi ni Eka, lakas makabroken. Diba? #bitter. Sabi naman ni Lorna, naiyak ako sa song na yon. Ilang Valentine ko na ring naranasan yan. Ayan. Okay, hello din kay LV Sales Abad. Alright, so standby lang kayo at umpisa na natin yung ating love story ngayon. Yeah. Meron akong inaantay na isa na lang para bukas. Pero, siya mismo ang magsasalita pero hindi pa pinapadala. Inaantay ko kanina naunahan na, so bukas. Yan, last na natin bukas. Okay. Alright. Station ID na tayo. Okay. Natatandaan mo pa ba nung kayo'y nagliligawan pa? Mga sandaling di mo malilimutan at kikiligin ka pa. Bakit di natin balikan ang mga matatamis na nakaraan at tayo'y magkwentuhan? Send your memorable stories by voice or by letter. Or kaya tayo na. Samahan nyo na kami at magkiligan na tayo. Dito po sa inyong paboritong internet station. Ito ang iRadio na nagmamahal sa inyo. Ayan. Eto na po ang inyong Lola Sweetie.
Meron tayong babasahin ngayon na isang love story. Actually, hindi ko pa ito nabasa. Ngayon ko lang babasahin. So, I don't know what's inside of this story. But I'm pretty sure, kikiligin na naman tayo. Okay, ang kwento ko po, ang babasahin kong love story ngayon ay kina Lina Flor Sales at Arthur Sales. Ayan, babasahin na natin. Ayan na, Dear iRadio LA, sabi niya, sa ngayon po ay 63 years old na ako at ang mister ko po ay 66 years old na. Aba, hindi naman halata, ha? Ayan. Nais ko pong isalaysay sa inyong programa ang aming love story. 17 years old po ako nang pumasa sa board exam ng midwifery. Underage pa po kaya wala pong license. So, wait ko pa po ang age na 18. Aba, ang aga naman ni Lina Flor. Stay at home muna. That time po, ang family mitra ay nangangailangan ng mag-home care sa mama nila dito sa Manila. So, pinuntahan po ako ni Mr. George Mitra na kababayan ko po naman. Pinagkatiwala po ako ng parents ko na pasamahin sa kanya dito sa Manila. So, naging special nurse. Yan po ang tawag. Dati, ako ng mama niya na si Lola Saning. Naging maayos po naman ang trato nila sa akin at hindi naglaon. Naging close na po ako sa pamilya Mitra. Itinuring na po akong pamilya na din nila. Lumipas po ang buwan, may napapansin po akong lalaki na pasilip-silip sa tapat ng bintana namin. Alright. Matangkad. Guwapo din po naman. Para bang alanganin ka pa, ha? Pero that time po, may BF ako. Isang civil engineer na high school mate ko. Lumipas po ang mga araw, nagkalabuan po kami ng BF ko. Hanggang maglaon ay ipinakilala po ako sa akin ni Aling Minda Conferido, mama ng pamangkin ko na si Lola Saning, kapitbahay po namin, si Arthur Sales. Yes, at hindi naglaon, inireto niya sa akin. Time goes on, naging kami po ni Arthur. Siya po ang family driver ni na Mr. and Mrs. Solis. Yun, nagkapalagayang loob na po kami at pag may time po, lumalabas-labas din po. Date. Nang maglaon po, dinala na ni Mr. George Mitra sa amin si Arthur kasi nagbakasyon po ako. Pinakilala po sa parents ko. Nag-bless po si Arthur. So, okay naman po sa ang mga naganap na usapan. Balik na po uli ko sa Market Street. Medyo mahaba na po kaya dito na po binawakasan ang aking istorya. Maraming salamat po sa inyong programa, Ma'am Karim at Sir Ramon. Ayan, si Arthur po pala ay from Ilocos Sur at si Lina Flor ay taga-Australia na Wuhan, Oriental, Mindoro. Ayan, yun nga palang nasalanta ng bagyo. Ang simple-simple naman ng kanilang love story. Talaga naman ang mga smile. Ang pogi talaga ni ni Arthur o di ba? O ang mga ngiti. Bagay na bagay. Minsan yung mga nagkikita, yung nagkakatuluyan, yun yung sa hindi mo inaasahang lugar di ba? Mm-hmm. Yung biglang magkakasilipan, di ba? Parang tayo, sweetie, di ba? Nga? Parang kami, hindi inaasahang lugar. Ayun, wag lang tayo magkikita sa sementeryo. Ayan. Nalabas na ba yung kanilang mga Ayan. Hindi, yung kanilang binigay kong video kanina. Yes. Ayan. Thank you po, Lina Flor at Arthur Sales sa inyong simple ngunit punong-puno ng pagmamahal na pagkakakilala. At ngayon ay eto na kayo. Ayan, simple ngunit makabuluhan.
Play na natin yung kanilang Ito na po yung video nila. Ayan, ito na po yung video. Panoorin niyo po. Ayan, ang sweet naman. Sabi ni LV, sweetness overload. Ayan. Ang gagawa po ng mga anak, ano? Kinilig pa kayo? My forever, sabi nila. O, diba? Hello kay Nanay Ludet. Yan. Ayan. Diba? Nakaka-inspire naman po ang love story nyo, Sister Lina Flor. Until now, kayo pa din. Siyempre. Wow. Talaga naman. Hay, nako. Talagang my forever. My forever ba, City? Eto. Ayan. Sabi naman ni Ate Berna, paano kung widow na una nang umuwi? At least forever pa rin yan. O, hanggang naging widow ka kayo. Forever, di ba? Ayun, yun ang forever yun. Ganun diba? talaga eh. Ganun talaga. Kumbaga sa ano Ay, nako, thank you po, Lina Flor, saka kay Arthur. Sana sa inyong... yung mga ating manonood na inspire namin kayo. Kahit na... Sana yung iba nakasali din pero wala na tayong time. Hanggang bukas na lang po. Isa na lang isang tao a day po tayo kasi medyo malaking kinakain ng oras po nung portion na ito. Kaya one at a time lang po. But tomorrow is the last day. Kung sino yung magpapadala bukas pa. Yeah, merong isa. Last na yon. Meron na actually. Oo. Diba? Ayun. O, di ba nakaka-inlove? Sabi ni Lorna, Team Ramon at Karim naman po. Ay, wag na. Anong Ay, parati ko naman sinasabi yung love story namin. Masalimuot. Paulit-ulit. Pero yung mga addendum na nun, ay hindi na. Hindi ko na ikukwento yun. Masyadong magulo. Pero, ganun pa rin. Kumbaga sa dumaan sa butas na maliliit, dumaan, ganyan-ganyan. Di ba ika nga, sabi nga ano ba yung sabi? Ano ba yun? The right way to, ano ba yun? The road going to the Lord. Tama ba yun? It's narrow. Is narrow ba? Narrow. Narrow is, ganun. Narrow, maliit. Ganun ba yun? Narrow. Wide pala yung isa. Yun, doon kami sa narrow. Ayun, doon kami dumaan. Ayun, pero sa Pilipinas pa kami magkakilala Ayan. Hindi, alam nga naman dito. Hindi mo eksena ngayon. Hindi nga Bakit? Maikli yung binasa ko Naiklian ako doon. Joke lang. Nasanay sa mahahaba. Pero maikli, pero ayun. Ay, sabi ni Ate Berna, naku Ate Berna, meron ng nakaano bukas Ay, meron na. Sorry ka na lang. Oo. Next year's ka na lang. Bagal mo kasi. Gagawa ka ng mga yung istorya, tapos mga pictures. Ano pa yung mga love song niyo, papadala mo sa amin yon, i-arrange ko pa yon. So bigyan mo pa ako ng mga isang kalating araw para trabahuin yon. Kung bukas mo rin papadala. Wala na tayong time. Sabi ni Ludet, kung lahat po sana naging katulad nila, naging katulad, masaya pati mga anak, buo ang pamilya until the end of buhay. Kasama pa rin, ang kapartner sa buhay. Yeah, I believe you. Pero ngayon, at least andyan yung mga anak nyo, yan ang kasama nyo sa buhay, masaya, hindi po ba? Ganun talaga ang ang relasyon. Buhay may asawa, sa hirap at ginhawa. Kami, hindi naman perfecto rin Of course, meron no one is perfect. Ito, umuwi, lasing. Tapos gugulpihin pa ako. Ayan. Ano yun? Ano yun? Tapos hihingaan pa ako ng salapi. Salapi. Ito lang ba kaya mo ibigay sa akin? Ng salapi. Sinabi ko sa iyo, mangalakal ka. Iba ang ginawa mo. Nangalakal ka, basura naman. Nangalakal ka. Ganyan lang po. Tawanan lang na. Pag nag-aasaran kami nito. Eto, grabe to Grabe talaga to.
ako hindi ako papatalo. Ako pa. Yan na. Ganyan. Bugin ka. Aray ko. Grabe ka, nasarap ka ng madlang people. Talaga. Ang gugulpi ka. Ay, nako. Ayun. Ganyan. Hello. Daanin nyo na lang sa biro yung away ninyo. Yan. Parang di matuloy. Oo. Ganyan ginagawa namin. Babarilin niya ako. Ang ginagawa ko dati. Saksakin ko naman siya. Eto sa'yo. Aray ko. Dati pag nag-aaway kami, baliktad hindi siya ang lumalabas, ako. Alam niyo kung saan ako pupunta? Doon, sa mall. Magsha-shopping ako. Walang niya. Pag uwi ko, okay na ako. Binilhan ko pa siya ng pasalubong. Bakit kita binilhan Aray ko. kasi? Kuno mamang gulpi. Ano ba? Wala ka na sawang kagugulpi sa buttered chicken. Talagang ko, paikot-ikot ako. Minsan naman, lakad-lakad lang. Yan. Ayan, lakad-lakad hanggang mapagod ako. Yan. Pag pagod na ako, uwi na ako. Anak ni Moises. May tungkod abang naglalakad. Lakad ang lakad. Ganun lakad. Lalo sa mall. Kunyari, pupunta ako, no? May nagustuhan ako. Hawak ko lang. Pag pauwi na ako, baba ko na uli. Basta hinawakan ko lang. Yun yung therapy niya. Tapos, Therapy niya. maya-maya, uuwi ako. Meron ako nabili. Yung mga mura lang. As in, mura lang talaga. Ayun. Pupunuin niya yung shopping cart. Oo. Kung ano ilalagay niya. Pagkatapos doon, ibabalik niya. Ganun lang yun. Parang isa-satisfy mo lang yung sarili mo. Tapos iiwanan na lang niya yung cart dyan sa isang tabi. Kasi ganyan Nakikita sa camera. Sasabihin ko sa sarili ko, do I really need this? O, diba? Hindi naman. Shopaholic ka. Oo. Sumasagot yung aking konsensya. Hindi! Sabi niya. Ay, nako. Mamaya, i-play mo naman yung favorite nila, Lina Flor. Ano yun? Sana'y wala nang wakas. Tingnan lang, mayroon ha. Yan, kay Sharon Cuneta. Kung ang ay wagas, paglalambing sa iyong piling, ay ligayang kong walang kapansin. Hindi ko na alam. Buti nga lang po nakapagtiis ang asawa ko sa akin, kaya hanggang ngayon kami pa din. Sobrang matindi. Hirap niya and I'm very thankful for that. Ano si Lorna matiisin. Parang ako. Ganon. Matiisin. Siyempre, no? Sinungaling. Ay, nako. Ako Kung kaya. hindi ako matiisin, nako, itong nako, nanggigigil ako. Ay siya, play ko na ito kaya. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Oras po natin, meron tayong 5 minutes past 8 at po ay Pacific Standard Time. Kami po ay live na nagbo-broadcast po dito sa City of Bellflower, Los Angeles, California. Yes, hello kay Nesty Undangan. Hello, Nesty! Ayan, andyan din si Mami Ludet, of course. Sino pa? Yung aking pamangkin ko pala ito, si Arben Banter. Hello! Okay, batin pa natin yung iba. Sabi ni Nor Baldovino, pakibati po kay Lou Sarmiento, friend ko. Kupa birthday niya ngayon from San Jose del Monte. Hello, Okay. happy birthday. Ano pangalan? Ito si Lou Sarmiento. Happy birthday, Lou! Yan, San Jose del Monte. Doon yung mga kapatid ko sa Sabi ni Nessie, wish siya ng August 28. Umuwi siya noong August 28. Pilipinas siya. Buti nakabalik siya doon uli. Yeah. Ayan. Nood ka uli sa Saturday, Nesty. Meron kaming hindi, sabi nung pamangkin ko, kanta ka din tita, hindi kami pwede mag-live dito sa radio station. But come back on Saturday, meron kaming special sa Saturday. Diyos ko po. Yan. May problema? Wala. Anong problema mo? Wala. Ayan. Nood kayo sa Saturday. Meron kaming iRadio Love Special. Ayan. At maaring may tatawagan tayo para babati sila para sa Valentine's Day. Yung free greetings on the air. Yes. Yan. Pwede kayong bumati on the air. On the air. Yeah. Babati kayo. Ayan. Sabi kailan bang ng
Chinese ng New Year nila? Nauna. Kung Hei. Kung Hee Pachay. Kung Hei Pachay. Yan yung Beijing style. Yung sabi ko naman, Kung Hee Pachoy. Kung Hei Pachay. Ano yun? Guangdong style. Jojo Dizon. Ayan. Hi, Jojo. Nakalimutan ko si Jojo Dizon. Ayan. Si Arben Benter. Ayan nga yung pamangkin ko. Ayan. Ludet. Si Marvin nandiyan. Ang Marvin, Yes. Si Deang. Si Deang, Ang Marvin, Kumusta? Welcome sa iRadio. Nandito ka na ba sa California o nandiyan ka pa rin sa Arizona or Texas? Oo. Saan ka ba ngayon? Pakisagot lang po at nang malaman namin at susugurin ka namin. Ayan. Maya Pabengi. Ayan. Maya Pabengi Maya. Nahuli nga po. Okay, anniversary po namin ng asawa ko sa February 14. Happy Valentine's Day. Happy anniversary. Kay Marvin. Mervin. Yeah, Mervin. Yeah, hello kay Mrs. Tsaka yung mga anak mo, siguradong mga binata na yon, malalaki na. Oo. For sure. Oo, siguro may kanya-kanya na sasakyan yung syempre. mga yan. Ako. Ayan. Yeah. Sa Pilipinas, ano daw? New Year, holiday. Ang Chinese? Ay, Hindi holiday, doon sa Pilipinas. ngayon? Bukas daw. Oh, Kasi yung dahil sa Chinese New Year. ganon? Bakit ginagawang holiday? Ganon? Ayan. Wala na tayong pakialam doon. Nasa Arizona pa pala sila, Mervin. Ayan. Ayan, naku. Kamusta kay Mrs.? Hello. Ito, maganda rin ang story nitong dalawang to eh. Si Mervin, tsaka si Manang Biday. Hindi. Ilocana ba si Oh. Ilocana. Nagsama ng Ilocano at saka ang Kapampangan. Sabi ko, bakit magkadikit naman yun eh. Konting magkaaway nga daw eh. Tarlac na yun. Magkaaway nga daw ang Kapampangan at saka Ilocano, kasabihan nila. Oh. Kasi Ilocano ako. Ganun ba yun? Sabi nila kasi, ang Ilocano, kuripot daw. Ang Kapampangan, ganon. Ganon? Yun, kasabihan lang yun. Ayun. Ayan ako. Sabi ni Lina Flor, sabi mo, salamat. Maraming salamat po sa iRadio at sa inyo po, Ma'am Karim at Sir Ramon, na ibaghagi ko po sa programa nyo ang love story namin. Ay, salamat. Wala din pong po. anuman, malaking bagay po yun It's sa a amin. pleasure po. Ganyan It's po ang a trabaho natin pleasure. dito sa iRadio ay Sana nga lang. mapasaya namin kayo kahit sa munting paraan lang na magagawa namin. Kaya, Sana nga lang kung ma-extend pa natin eh. Kaya pag-pray po ninyo, tayo lumago pa. Yes. Yan. Si Karen pala yun. Si Karen ay Ilocano. Yun. Yeah, matapang yun. Kasi matapang. ayoko magbabanggit ng ibang pangalan. Baka iba mabanggit mo. Oo, mapatay ako noon. Yung mata ni Karen pagka nagsalubong yung kilay noon. Tumabi-tabi ka na. Tapos si Mervin noon pag tinitingnan ko mukhang pag nadapuan ng hangin nadaanan ng hangin ni Karen, talagang titilapon hangin pa lang yun Kaibigan po namin si Mervin. Yan po ay manager. Tumira po yan dito sa bahay namin ng matagal-tagal ka din dito, Mervin. I think 3 years? Sandali, 25 years. Tumira yan dito. Tumira siya dito. Dati, lang Masaya. Tulog lang ng tulog. Dati green card holder siya rito sa bahay. Ngayon, naging citizen na siya sa bahay. Siya ba? Tagal niyang tumira rito. Nag-senior citizen pa rito. 25 years eh. Oo. Tagal siya dito. Masaya. Yung lahat ng mga taga McDonald's na tumira dito sa amin. Hello sa inyong lahat. Ayan. Masaya nung nandito kayo lahat sa bahay namin. Masaya. So, anong susunod natin? Alright, I-play mo yung mga... meron tayong 2 more songs and then, Yes. huwag kayong alis dahil si Pastor Bo, Franz, maganda po yung topic niya tungkol sa araw ng mga puso. No? So, huwag kayong aalis. Pag umalis kayo, pangit. Sige. Ang aalis, pangit. Alright, play muna natin itong request nila. Okay. By Tina, request niya yan last week. last week pa yun. Sabi ni Eka,
curious lang po, natutulog po ba kayo? Lalo na pag nandyan si Doc SB, magandang tanong. Ay, yan. nako, totoo Anong yan. oras na po kantahan po kayo ng Madaling araw na kami. minsan alas 3 and then gigising kinabukasan, maglalakad kami. Exercise. Exercise. Kasi ako gumigising ako ng 6 ng morning, tapos magpe-prepare na ako. Mag-exercise na ako. Tapos siya, pahayaan ko lang muna siya. Pero si Doc SP bukas, sa Friday, Pupunta ba yan dito? ewan ko po. Naku, may lakad tayo kinabukasan. Ay. Bahala na si Batman. Oo, may sabi ni Tina, Mm. sana lahat na nag-send ng video clips ay post nyo sa February 14, which is gagawin natin ng 12 kasi 14 is Sunday. Sabay-sabay. Oh, why not? 'Di ba? 'Yun ang ating ipapakita natin lahat. And then tatawag kami. Ano yun? Mahaba yun. Mahaba ba yun? Oo. Hindi naman siguro. Try natin. Itatry natin. Kakat ko yung iba siguro. Oo. Pagkakasahin ko sa isang... Yung mga ano lang lahat ng pictures. Yeah, magandang idea. Subukan natin. Good idea. Thank Good you. idea. Thank you, Tina. Dahil sa idea mo, may jacket ka na! Kaya, Sabi ni Mervin, yung kanyang kwarto, namimiss na raw niya. oo, nako Mervin, maganda na. Iba na style nun. Naka-air condition siya. May TV na rin siya. Bago yung kama, bagong pintura. Wala na. Iba na. Maliligaw ka na ngayon. Tsaka meron na siyang wifi na may computer pa. Oo, kompleto. Kaya sorry. Tsaka iba na may-ari. Babae na may-ari. Hindi, lalaki. 3 taon na rin siya dito sa amin. Ayun. Ayan si Pastora Mary Grace Bo. Hindi natin nabanggit kanina. Batiin naman natin si Pastora Mary Grace. Ayun. Hello, Pastora. At si Mary Grace Bo. Edwina Ortega de la Merced. Yes. Hello, Edwina. Ayan. Si Giselle Reblora Nunez. Yan, nandito siya kanina. Okay, so, antabayanan nyo lang. Hindi ko alam kung kailan start yung kantahan. So, ang magjo-join ay si Rolando, Rizalino, Almark, Giselle Nunez, saka si Ramdick. Okay, yung mga 5 na sumali na yan. Again, Isa lang babae Isa lang babae? Oo. Okay, tip ko lang sa inyo kung meron kayong magandang recording studio or yung recording kits, mas maganda. Pero kung wala, pwede naman makigamit. palupitan na lang ng boses. Yan, Daanin sa sa boses na lang yan. Sabi nga ni Tina, may sinabi siya dito Babasahin ko lang Binati mo po si si Chiki. Ayaw nga pala yung aking sister. Chiki-chan. Chiki-chan. Yeah, teacher po yan. Si Chiki-chan. Marvin, ang broadcast namin everyday kami rito, Monday to Friday, California time yan, from 7 to 9 p.m. Yan, Pacific Standard Time. Saan ba siya? Arizona? Arizona. Pareho lang oras. No. Ahead sila ng 3 hours. Arizona? Are you kidding me? I am not kidding you. I'm serious. Hindi ko na mahanap, pero sabi ni Tina, sana lahat ng sumali kaboses ko. Ay, sabi nila? Tina. Ang galing. Ay, naku, mabuhay ka dyan. Oo. May request din pala si Nor. Bukas na lang to, Nor, yung ulan. Ay basang-basa sa ulan. Meron pa tayong dalawang request. And then, that's it, pansit. Isa na lang. Dalawa pa. Kasi meron pa lang 10 minutes. Okay. So, wag na tayong patumpik-tumpik pa. Okay. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ang oras po natin ay 8:27 p.m. Pacific Standard Time. Kami po ay live na nagbo-broadcast sa Bellflower, California, USA. Yes, nagago na. Oy, Chichi. Binabati ko aking sister dyan, Chiki-chan. Hello. Yan, hello. Ayan, si Chiki. Sino pa? At si Bing bumalik, yung aking sister din. Dahil nandun siya sa kabilang station o kabilang channel.
at nanood daw siya ng Yeah, midweek service ni yes. Pastor. That's very good. Very Nice. Very nice. Ayan. Ayan. Sabi dapat tawagan natin pala sabi natin tatawagan natin si Chiki, hindi naman natin natawagan. Mamaya. Kasi naging, oras na kami natapos, tapos nagutom. Bumili kami ng pagkain. Speaking of that, nagugutom na nga ako. Ngayon, nag-bake ako ng bigay lang po, salmon. Yan. Nilagyan ko ng ito, tip lang. Yung nilagay ko salt and pepper. Tapos nilagyan ko ng mayonnaise sa ibabaw. Nilagyan ko ng, wala naman akong fresh na parsley. So, yung nasa ditaktak lang nilagyan ko. Tapos nilagyan ko ng lemon o kaya kamalansi. Pwede yun. Para matanggal yung konting lansa ng salmon. Tapos binake ko lang ng mga 20 minutes. Ay, ang sarap. Tapos meron akong broccoli, nag-blanch lang ako. Ay, ang sarap. Konting kanin lang. Yan. Kasi, yun po, nakuha ko naman doon sa food bank. Yung salmon at saka yung broccoli. Ayun. Kaya yun ang niluto ko. Okay, 8:30 na. Huwag kayong alis ha. Umalis. Pangit. Sige, bahala kayo. Joke lang. Wala kayong blessing pag di umalis kayo. Dahil ang ating presiding pastor for tonight, siyempre si Pastor Bo. Pastor Bo, are you ready? Tawagan na natin siya. Diyos ko, kumapit sana. Ayan, dumikit. Dumikit? Pastor Bo, hindi nagri-ring ang telepono mo. Bakit? Ayun. Mabagal. Sana malakas. Ayan. Malakas yan. Alauna. Alas 2. Ayan na. Ayan na si Pastor. Bubulaga yan. Sabi niya kasi mahina nga daw. Ayan. Ayun, ampoy, yung pogi. Wow! Atawa siya. Ang ganda naman ng kulay ng kanyang shirt. Yeah. Oh my God. Gusto ko kasi makulay na matitingkad. Ang ganda. Tama-tama yan, Pastor Bo, kasi Chinese New Year ngayon. Kailangan nakapula ka. Red ba yan? Red or Opo, Chinese po ako. Chinese. Oh! Ako rin, Chinese. Chinese Mafia. Chinese? Hindi lang pala sa mata. Ito rin katabi ko, Chinese. Ano Chinese? Chinese garter. Oy, alam mo ba, Ruiz ako? Di ba si Lorenzo Ruiz ay saint na Chinese? Lahi namin yan, yung mga ninuno ko, yung mga kapatid ko, mga Chinita. Sabi niya diba? Chinese. Sabi niya, Pastor. Chinese. Wala. Oo. Pero ayaw ko Chinese. Ako, basta. Ano? Wag niyo lang agawin Ako yung... po ang lolo ko talaga Chinese. Talaga? Kaya pala Bo. Kaya pala Bo? Kaya pala sabi ko, kakaiba yung apelido mo. Francis Bo. Parang ang lolo ko rin, Lau Cinco. Lau Cinco. Walang Cinco. Pero, hindi ko naman yung pangalan. Marunong ako mag-Chinese, pero hindi ako Chinese. Ni hao. Ni hao. Sao sang ha. Xiang ha. Ano, Shanghai daw, Shanghai. Kung sipatay. Okay. Pabatiin mo muna si Pastor. Pastor, ikaw nang bahala. Nasa iyo na mikropono. Take it away. Medyo pawala-wala po yung aming signal dahil siguro maulan. At mukhang yung Converge po kasi may bagong internet po dito, Converge. Parang pinapalipat na kami. Kasi pawala-wala talaga yung signal namin. Ilang araw na po na paloko-loko yung signal. Siguro dahil may bagong internet na connection. Plano na rin po namin magpakabit. Pinagpe-pray lang po namin kung saan kami kukuha ng pampakabit. Pampakabit. Huwag ka mag-alala, Pastor. Anyway, binabati ko po lahat. Pasensya na kayo sa mga nakaraang sermon, mga nakaraang preaching na para bang nagmamadali po ako. Sabi ng misis ko, bilis-bilis ko na. Parang fast forward lagi.
Hindi po kasi talaga ako biyasa sa mga online sharing na ganito. Ay. So, ang feeling ko po ay lagi ako mauubusan ng oras. Ganun po ang pakiramdam ko. Para bang time's up na, oras na. Kaya talagang pinipilit ko pong pagkasyahin ng mga dapat kong sabihin. Right? Natuto na po ako, sabi ng misis ko, huwag ka magmadali. Dahan-dahan na. Tama yan. kaya medyo babagalan mo po ng konti. Sa abot ng aking makakaya. Take your time. Take your time. Opo. Yan. Binabati ko po kayo ng maligaya at nawa hindi mapait na araw ng mga puso. Ayan. Kasi medyo may bitterness kanina sa mga comments. But anyway, for as long as we know and we understand that the love of God is sufficient, sapat po yung pagmamahal ng Lord para sa atin, never natin ma-feel yung bitterness. Yan. Dahil yung love pa lang ng Lord, swak na. Wala na tayong hahanapin pa. Sa yung, sabi ko nakaraan, siya po yung exact definition kung ano yung ibig sabihin ng pagmamahal. So, ma-inlove tayo sa Lord. And yun po yung gusto ko matutunan din natin sa araw na ito. Pero bago po yun, tayo po muna ay sumandaling manalangin. Let us pray. Lord, salamat po Panginoon sa araw na ito, sa isa na namang pagkakataon na kami po ay matuto sa iyong mga salita. And we ask for your Holy Spirit to guide us and anoint us, Lord, and give us understanding. Lord, your words are hard to understand, but may your Holy Spirit give us an understanding and wisdom, Lord, for us to really consume, really understand, really embrace the things that you're going to tell us. Salamat, Panginoon, sa opportunity na ito. And Lord, we also want to recognize you in everything we do. We give glory to your name only. Hindi po namin papapurihan ang aming pangalan, ang aming mga sarili, kundi ikaw lamang ang maitaas. Glory to you, joy to us, Lord. Salamat po. I-bless mo pang bawat isa. Lahat ng nakikinig nito, Lord, ay magkaroon ng biyaya. Tanggapin ang iyong biyaya mula sa iyong mga salita. Salamat po, ikaw ang pagmamahal. Ang pagmamahal mo, Panginoon, ay sapat para sa amin. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. And this morning, this day, gusto ko pong share sa inyo yung salita ng Panginoon. Ang buhay po ng isang tao na in love sa Panginoon. Pag pinag-usapan po yung love, ay naniniwala ako meron tayong kanya-kanyang perspective o meron tayong kanya-kanyang definition, opinion pagdating sa pagmamahal. Nakita ko po yun for the past few days sa ating mga preaching, sa mga lessons, sa mga comments, sa mga kanta, and many more. Meron po akong mga nakita rin dito sa Google na mga definition ng love. Sabi po dito, ang love daw po, love is like a river that always flows. Para daw pong, ilog na patuloy. Love is like the wind. I can see it, but I can feel it. Then naman, sabi niya dito, love is like a war. Easy to begin, hard to stop. Grabe, no? And ito pa po isa, love is like a water. You can fall in it, we can drown in it, or drown, and we can't live without it. Hindi po tayo mabubuhay daw ng walang pagmamahal. And alam ko po kung tatanungin kayo bawat isa, ay meron kayong kanyang definition kung ano yung salitang love or kung ano yung ibig sabihin ng love para sa inyo. But I search po sa definition ng love in Greek. Marami po kasing ibig sabihin ng love in Greek and meron po ako ditong 8 nilis na ibig sabihin po ng love sa salitang sa Griego or sa mga Greeks. Ito po yung eros love, philia love, storge love, logos love, mania love, pragma, philautia, at agape. Yung eros love po, it is the kind of love or it is a romantic love between opposite sex. Yung philia naman, ito po yung love towards others like friends or families. Ganun din po yung storge, preferred love for mas yung malalapit po na tao sa kanila. And yung logos po, ito yung playful love or exciting love.
Manya, ito manya siguro dito nakuha yung salitang Kasi po yung manya daw ang ibig sabihin, obsessive love. Yan, obsession, yun yung kind of love na na-obsess. Pragma, ito po yung love that endures being there. Hindi po nawawala yung love kahit anong mangyari. Philautia, ito po yung self-love, yung pagmamahal sa sarili. Yung last po is yung agape love, which is the love of humanity or unconditional love. Yun po yung love ng Panginoon sa atin, I believe, yung agape love. But, ang i-share ko po sa inyo ngayon, yung love story ng isang tao nung nakilala po niya ang Panginoong Hesus. Wala pong iba kundi si Paul. Kung sino po man sa inyo nakakilala kay Paul, si Paul po ay isa sa mga apostol ng Panginoon. Share ko lang po sa inyo kung paano po nagiging isang apostol ang isang tao. Meron pong mga requirements para po maging apostol ka ng Panginoon. First is, kailangan ay namit mo si Jesus Christ personally. Yan isa sa mga requirements. And pangalawa, kailangan yung teaching mo is Christ-centered. Nakafocus lang kay Christ yung teaching. And si Pablo, alam naman natin na nung siya ay pinakilala sa Bible, wala na po si Jesus Christ. Ibig sabihin na pumalik na po siya sa langit. And nung first time po na naisulat ang account ni Paul, ang pangalan niya po ay Saul or Saulo. Hindi pa po siya nagiging Paul or Pablo. In fact, yung story niya po ay hindi po nagsimula as a believer, as a servant. Hindi po talaga siya naniniwala kay Jesus Christ. Dito po sa story na babasahin natin in Acts chapter 9, verse 1 to 19. Hindi ko na po babasahin kasi mahaba. Ikikwento ko na lang po sa inyo. This is the love story between Paul and Christ. Ito po yung tinatawag kong love at first sight. Dito po na love at first sight si Paul. And gusto ko po siya po yung maging sentro ng ating discussion ngayon with Paul and the Lord Jesus Christ. Paul had experienced the love of the Lord and completely embraces it without reservation. Nung namit po ni Paul si Jesus on his way to Damascus, ay ibinigay niya po yung kanyang puso, yung kanyang pagmamahal, in fact, yung kanyang buhay sa Panginoong Hesus without any reservation. And ang sarap pong pag-usapan ito kasi ito po yung love na masasabi kong talagang forever. Kasi until death, sabi nga, till death do us part, ay minahal ni Paul ang Panginoong Hesus. And lahat ng bagay na ginagawa niya ay ang center ay ang Panginoong Hesus. In fact, sabi niya sa Philippians 3 verse 7 to 8, sabi niya, but whatever things were gained to me, those things I have counted as loss for the sake of Christ. Nung time na minahal niya ng Panginoon, anumang bagay na meron siya, sabi niya, wala na ito, hindi na sa akin ito, kundi ito ay para na sa Panginoon. At lagi niyang itinatas ang Panginoon sa kanyang buhay. He had completely given his life to the Lord. At mababasa rin natin in 1 Corinthians chapter 7, particular in verse 9, in verse 7 to 9, yun yung confirmation ni Paul na siya ay merong gift of celibacy. Ibig sabihin ng celibacy, he decided to be single forever because he is in love with the Lord. Si Lord na lang yung mamahalin niya, hindi na siya mag-aasawa. Sabi niya, ito lang yung gift na meron ako. Gusto ko sana lahat tayo. Ganito sabi niya dun sa verse 7. I wish that all of you were as I am, but each of you has your own gift from God. Sabi niya ganun. But he accept na hindi na ako magmamahal ng iba, kundi si Lord na lang yung mamahalin ko. But when did this happen? Kailan ito nagsimula yung love story nila? And makikita po natin yan in chapter 9, verse 1 to 19. Ganito po yung nangyari. Nung first time po na si Paul ay nabasa natin sa Bible in Acts chapter 9, ang story niya po ay nagsimula sa paghahunting or paghahangad na i-persecute, patayin ng mga believer o mga Christians. Kasi nung time na yon, Paul is devoted or very devoted Jews. Mahal na mahal niya yung kanyang paniniwala na tinatanggap niya na si Kristo ay isang hadlang. Si Kristo ay isang balakid dun sa kanyang pananampalataya, paniniwala.
Kaya ang ginawa niya, lahat ng mga mananampalataya, lahat ng naniniwala kay Jesus Christ, ay hinahunting niya, pinapatay niya. And ang first na victim niya dito ay yung first martyr natin. Talagang nung time na yun ay ang ginagawa niya dun sa mga follower ni Jesus Christ, kung hindi niya hinuhuli, kinukulong, ginagawa niya, pinapatay niya. Ganito kasi yung practice nila noon. Kapag nahuli ka, ganito yung ginagawa ni Paul, kapag nahuli ka na nagpa-practice ka ng faith with the Lord Jesus Christ, binabato ka ng buhay. Yun yung nangyari po dun sa first martyr natin, si Stephen. Ginawa niya, binato niya ng buhay at talagang persecution ang ginagawa niya sa mga Christian. And yun yung buhay niya. Yun yung gusto niyang gawin. He is very devoted dun sa bagay na yun. Mahal na mahal niya yung ginagawa niya ngayon. Ngayon, sabi niya, palagay ko maraming Christian, mga mananampalataya sa Damascus. Kaya humingi siya ng letter sa pinakamataas na pare, Sadducees, Pharisees, para bigyan siya ng authority na pumunta sa Damascus at hulihin yung mga mananampalataya na nandoon. So ginawa niya, pumunta siya sa Damascus. But on his way to Damascus, namit niya si Jesus. Nakilala niya si Jesus. Ganito po yung situation, naglalakad sila papunta sa Damascus, nang bigla na lang merong liwanag na sumalubong sa kanila na hindi nila maintindihan bakit. And in verse 5, tinanong ni Paul, sabi niya, "Who are you, Lord?" Sino ka, Panginoon? Sabi po ng Panginoon in verse 6 o verse 5, "I am Jesus whom you are persecuting," he replied. "Now get up and go into the city, and you will be told what you must do." Nung time po na yun, na nakilala ni Pablo si Kristo, totally ay nagbago po, or yung pamumuhay po, yung direction po ni Paul, yung mga pangarap niya, yung mga gusto niyang gawin ay totally nagbago, or sabihin na natin ay na-transform into something different. Alam niyo po, isang pinakamagandang experience na pwede nating maranasan kapag minahal po natin si Lord. So, yung tinatawag pong total transformation. Lagi ko pong ito pinapakita sa mga young people namin, yung picture ko po nung time na hindi po ako nagpapastor, nung hindi ko po tinatanggap si Jesus, at yung time po na tinanggap ko na po ang Lord, at ngayon po yun. At kung i-compare ko po yung buhay ko dati at yung buhay ko ngayon, masasabi ko po na I have the experience, katulad po ni Paul, yung total transformation. And ganun din po tayo. If we will decide to love the Lord with all our heart, and if we will decide na si Lord yung maging center ng love natin, naniniwala po ako ma-experience natin yung experience ni Paul. Alam niyo po, since that time, nung nangyari po na na-meet ni Paul, si Jesus Christ, nangyari po kasi noon, nabulag siya. Nawala yung kanyang paningin at sinama siya ng kanyang mga yung kanyang mga assistant doon sa Damascus. And sa Damascus, doon na nangyari yung transformation. Pagdating niya sa Damascus, binaptize siya, pinagaling siya ni Ananias, isa sa mga disciple ng Panginoon. Actually, nung una, nag-aalinlangan pa si Ananias eh. Sabi ng Panginoon, nagpakita ang Lord kay Ananias sa isang panaginip. Baguhin, ikaw ang gagamitin ko para i-bless itong or i-baptize itong si Paul. Natakot po si Ananias dahil alam naman niya na si Paul or si Saul ay isa sa mga notorious na mamamatay Kristiyano. Sabi niya, Lord, baka naman iba na lang, baka pwedeng wag na lang po. O ano na lang. Pero sabi niya, sige na nga, susunod ako. And to cut the long story short, binaptize si Paul, si Saul, at siya ay naging Paul. Sabi ng Panginoon, you are no longer be called Saul. You will now be called Paul. Doon po yung nagsimula yung love story nila. At ito po yung nangyari. Because of that meeting, nung nag-meet po sila ng Panginoon, Paul decided to love the Lord, and Paul was driven and compelled by the love of Christ. Alam niyo po yung ibig sabihin ng compelled. Nung minahal niya po ang Panginoon, para bang wala na siyang takas. Hindi niya na binitawan si Lord. In fact, binigay niya po ang lahat sa Panginoon.
His motivation for living and serving is the love of Christ. Ang sarap po ng experience ni Paul. Ang motivation niya sa kanyang buhay, sa kanyang paglilingkod, ay walang iba kundi ang pagmamahal ng Panginoon. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 5, verse 14 to 15, "For the love of Christ controls us, having concluded this, that one died for all, therefore all died, and he died for all, so that they will live might no longer live for themselves, but for him who died and rose again on their behalf." Sabi niya, hindi na ako nabubuhay para sa sarili ko. Hindi na ako na mga bagay na nandito sa mundo, kundi nabubuhay na ako para sa Panginoon. Paul's passion and one of his main desire was to please his Lord and love him so much. Sabi niya po sa 1 Corinthians 10:31, "So whether you eat or drink or whatever you do it for the glory of God." So lahat po ng mga, after po niya ma-meet si Lord, after niya maranasan yung total transformation, ibinigay niya na po yung lahat para sa Panginoon, yung kanyang buhay. Sabi ko nga, hindi na siya nag-asawa, hindi na siya naghanap ng sariling desire ng puso niya o ng pangsarili niya, kundi ang desire ng puso niya ay mahalin ng Panginoon. He was driven and compelled by the love of Christ. So yung desire ng puso niya. And another thing is, Paul was willing to sacrifice and suffer for Jesus and for others. Sabi po sa Acts chapter 20:23, "Except the Holy Spirit solemnly testifies to me in every city, saying that bonds and affliction awaits me." In Acts chapter 9:15 to 16, "But the Lord said to him, Go, for he is a chosen to bear my name before the Gentiles and the kings and the sons of Israel, for I will show him how much he must suffer for my name's sake." Alam niyo po, ito yung nakakamangha kay Pablo. Alam niya na gaya ng mga ginagawa niya, di ba po siya ay nagpe-persecute ng mga Christian, mararanasan niya rin po yung great persecution, mararanasan niya rin po yung paghihirap, nararanasan niya po yung uncertainty. Hindi niya alam kung ano pwede mangyari sa kanya. Actually po, yung ending ng story po ni Paul, siya po ay napugutan ng ulo. Namatay po siya para sa Panginoon. And willing siya na isacrifice yung kanyang sarili, willing siya mag-suffer, willing siya maranasan ng mga bagay na ito dahil sa pag-ibig niya sa Panginoon. Siguro po kung tatanungin tayo po ba willing? Willing ba tayo mag-sacrifice para sa Panginoon? I still remember nung time na kami po ay in-invite na mag-pastor dito po sa General Luna, Quezon. Sobrang layo po nito, 6 hours dun sa lugar na dati namin kinasanayan. And wala kaming kakilala, wala kaming mga kaibigan man lang o maging connections man lang para matulungan kami in the ministry. And hindi po namin alam kung anong naghihintay sa amin dito. And minsan po, pag hindi natin alam yung mangyayari or hindi natin alam yung mga bagay na naghihintay sa atin, minsan natatakot tayo. Or minsan nga, pag alam natin, pupunta kami doon, wala naman kaming sahod, wala naman kaming pera, anong kakainin namin, anong ganito namin. Inuutos mo, Lord, parang sobrang hirap naman, hindi ko kaya, parang ganito ganyan. But si Paul, dahil sa pagmamahal niya sa Panginoon, he is willing to give everything. He is willing to give the price, the sacrifice. Sabi niya, for me to live is for Christ and to die is gain. Para sa akin, kung mamamatay ako para sa Panginoon, that is a gain. Isang bagay na achievement ko para sa aking buhay. Paul was willing to die for Jesus and for others. In Acts chapter 21:13, then Paul answered, "What are you doing, weeping and breaking my heart? For I am ready not only to be bound, but even to die at Jerusalem for the name of the Lord Jesus Christ." Willing siya na ibigay yung buhay niya para sa Panginoon. And gaya nga po ng natutunan natin last time, yung pagmamahal po ng Panginoon, sabi nga po, there is no greater love than this, that a man or a man is willing to die for his friends. Willing ba natin ibigay yung buhay natin? Hindi naman sinasabi ng Panginoon na, mamamatay ka para sa akin ngayon.
or ibigay mo na yung buhay mo. I believe yung commitment po natin sa Panginoon, yung love po natin sa Panginoon, yung pag-ibig na meron tayo. Kanina po nakinig ako ng preaching dun sa Covinas. Pinag-uusapan po dun yung be careful with your hearts or your feelings. And minsan tayo nadadala ng damdamin natin. Totoo po yun. Yung puso po natin na ito ay medyo delikado. Dahil pag nagpadala po tayo sa damdamin natin, ay madalas tayo po nagkakamali ng desisyon sa buhay. In fact, meron pong isang saying, sabi doon, do not make a promise when you are happy and do not make a decision when you are angry. Huwag ka magdedesisyon kung ikay galit. Kaya nga po yung puso nating ito, nais ko pong matutunan natin, gaya po ng puso na meron si Pablo, na walang ibang unang iniibig, sabihin na natin, unang iniibig, kundi ang Panginoon. Lagi ko pong sinasabi sa asawa ko ito, you are not my number one. Hindi ko yung number one sa puso ko. Because for me, Christ should be number one. The first love that we have. Kaya po lang sinabi ko last time, the most romantic love that I have experienced, the most wonderful love and most sweeter and purer love that I have experienced is the love of Christ in my life. Ganon din po ang asawa ko sa akin. Mas number one niya pong mahal si Lord kaysa po sa akin. Pangalawa, yung aming family, yung aming ministry, yan po yung mga mahal namin. And si Paul, yun yung pinakita niya po sa atin. Because of his love to the Lord, he devoted, he gave everything for the Lord because he loves the Lord so much. And this day, gusto ko rin pong matutunan natin, opo, pwede tayong magmahal ng iba. Binigyan ko na po kayo ng sample kung ano po yung mga klase ng pagmamahal na pwede nating ibigay o na meron tayo ngayon. Pero huwag po natin kakalimutan na dapat yung pagmamahal natin ang number one si Lord. Wala nang iba. Siya yung maging center ng love natin. Because our love to people is finite. Meron pong hangganan. Opo, tama po yung comment kanina. Ako po naniniwala, wala po talagang forever eh. Naniniwala po ako meron pong lifetime. Ayan, lifetime commitment. Lifetime commitment to other opposite sex. Ayan yung lifetime love natin. Kasi pag namatay tayo, sa Lord naman tayo babalik. Pero ang forever talaga natin, walang iba kundi si Jesus Christ, si Lord. Siya yung forever natin. And He will always and forever love us no matter what. And I will tell you again this, His love and His grace is always sufficient to us every day. Sapat po yung pagmamahal niya. Yung pagmamahal po ng asawa ko, minsan kulang. Yung pagmamahal ko po sa asawa ko, minsan po kulang. Minsan naghahanap tayo ng, bakit hindi ka na ganyan? Nung mag-boyfriend-girlfriend pa lang tayo, mas-sweet ka. Bakit nga, hindi mo na ako dinedate? Parang ano po eh, pagka nagaganyan po ang misis ko, kinakantahan niya po ako eh. Ang kanta niya po sa akin, nasan na ang pangako mo? Noong sinusuyo ako. Sabi ko, ano ka ba? Siyempre iba na ngayon, mag-asawa na tayo. Ang priority natin, yung anak natin, o yung ministry natin. Minsan may mga promises tayo na hindi natin matupad. O yung love natin, parang sweet pa tayo nung tayo boyfriend-girlfriend. Pero yung love po ng Panginoon, kung yun po yung magiging center natin, yun yung magiging number one sa puso natin, naniniwala ako, God will sustain the love that we have to others. Kaya po ng kay Paul. Si Paul, hindi na nga siya nag-asawa eh. Minahal niya yung mga tao, yung mga tinuring niyang mga anak, si Timothy, si Titus, tinuring niyang nakipag-isa na siya sa church or sa Panginoon. And yung love niya sa mga tao, naniniwala ko, it is because of the love of Christ that he had experienced. Ang hirap pong mahalin ng kaaway, ang hirap pong mahalin ng kapwa na medyo masakit sa ulo. Pero kung ang love po ng Panginoon ay nasa atin, ay naniniwala ko, siya ang magsusustain ng pagmamahal natin sa mga tao sa paligid natin. Mag-i-end po ako sa isang illustration. What if, sabi po nung book ni Max Lucado, A Heart Like Jesus, what if one day magising ka na ang puso mo ay hindi mo na puso, kundi puso na ng Panginoong Yesus.
Ano kayang kaibahan? Gigising ka sa lagi mong ginigisingan na higaan, makikikain ka sa mga kasama mo na lagi mong kasabay, pupunta ka sa lugar na lagi mong pinupuntahan. Pero ang difference is yung puso mo ay puso ni Jesus Christ. Hindi mo na puso. Do you think there will be difference? Ako naniniwala ako malaki po ang difference kapag yung puso na ng Panginoon yung nasa atin. I believe magkakaroon tayo ng compassion, magkakaroon tayo ng deeper understanding sa salita ng Panginoon and sa pagmamahal natin sa kapwa natin. Kaya nga, yung prerequisite po ng holiness, alam niyo po pag binasa niyo po ang Matthew chapter 5, ang prerequisite po ng kabanalan ay mahalin mo ang iyong kaaway. Mahalin mo ang iyong kapwa. Di ba? Minsan, yun yung struggle natin, mahalin yung kaaway, mahalin yung mga tao. Ang gusto lang natin mahalin ay yung mga nagmamahal din sa atin. Pero gaya ni Paul, wala, hindi. Hindi yun ang kanyang prinsipyo. Ang prinsipyo niya, mamahalin ko kayo kasi minala ko ni Lord. Hindi man ako karapat-dapat. Kaya yung puso ni Lord yun yung nais ko. Kaya po ni Pablo, nawa ganun din po yung maging desire natin to love the Lord first. Pwede natin mahalin yung kapwa natin, but the first love story that we must have is the love story of the Lord and me. Ang sarap ng story na yan. Kung ako po mag-share ng love story namin ng Lord, mas madrama pa sa love story namin ng misis ko. Ayan. Maraming pinagdaanan din kami ni Lord. But thank you, Lord, kasi hanggang ngayon, hindi siya nagsasawang mahalin ako, hindi siya nagsasawang tanggapin ako, paalalahanan ako, at ibigay yung mga bagay na kailangan. Yun po yung message ng Panginoon sa atin sa araw na ito. Let me pray for you. Lord, salamat po Panginoon sa pag-ibig mo na ipinakita mo kay Pablo. Hindi man po siya naging mabuti nung una, sa po'y magawa ng mga bagay na hindi niya lang, ng mga bagay na gusto niya lang. Pero Lord, salamat po. Dahil ikaw yung nagpakita ng pag-ibig mong walang hanggan, nagbigay ng opportunity sa kanya. Ganon din Panginoon, ibinigay niya yung kanyang buhay niya sa iyo. Sa paglilingkod niya sa iyo, Panginoon, nakita namin, Lord, yung sacrifices niya na mismo yung buhay niya ibinigay niya para sa iyo. Nawa ganun din kami, Panginoon. Matutunan namin, Panginoon, na mahalin ka ng buong buo, no reservation. Ikaw yung maging number one sa puso namin. Because if we will love you first, we know and we believe that we can love others. Maging kaaway man yan o mga taong malapit sa amin. Ikaw yung magsusustain ng pagmamahal namin na meron na kami ngayon. Salamat po, Panginoon, sa opportunity nito. Pagpalain mo, Panginoon, i-bless mo po, Panginoon, ang lahat ng mga nakikinig dito, Lord. I-bless mo, Panginoon, ang iRadio, ang Covenants for Christ. Yes, bless mo rin ang aming church, ang iyong church dito sa General Luna, Lord. Salamat po. Wala pong ibang itataas kundi ang iyong pangalan lamang sa araw na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Wow. Wow. The greatest love, agape love yan. Yan ang pinakamataas na antas ng pagmamahal. Maraming klase ng pag-ibig o ng love. Mm-hmm. Merong eros, merong mania, saan kayo doon, ano? Pero ang pag-ibig na pinagkaloob ng ating Panginoon, yung agape. Yung unconditional love. Unconditional love. Yan, ako. Ay maraming nakaka-relate at maraming alam mo Pastor Bo, kanina pa maraming na-amen lahat sa mga preaching mo kanina. Nakaka-relate sila doon sa mga mga insights mo at saka yung mga love stories din mo na So, huwag po tayo matakot maging single. Oo nga For as long as we love the Lord. Yun, tama. Si Pastora Mary Grace Bo, nire-request niya tuloy yung nasa ng pangako mo noong sinusuyo ako. Sabi ko, i-play ko yan bukas. Lanin sa lucha yan I-play natin yan bukas. May utak ko. Huwag ka mag-alala, Pastor Bo. Hindi. I know. Ganon din naman to ganon. Sa bagay, wala naman talaga dati. Pareho lang. Yun ang di ko maano, no? Pagka nililigawan mo yung babae, masigasig si lalaki. Pag naging asawa mo na at nagka-baby na kayo, iba na ang dating. Sabi mo nga kanina, Pastor Bo,
Mag-asawa naman tayo eh. Yeah. ano ba, di ba? So, dapat kung ano yung nililigawan mo siya, nung nag-mag-asawa na kayo, ganun pa rin, di ba? Ito, nagbago. ikaw nagbago eh. Ito, binubugbog na. Sige po, salamat po. Thank you. Thank you, Pastor Bo. Okay. All right, good night. Thank you. Good night, Pastor. Good night. All right. See you again. Ayan. Thank you po. Alright, Pastor Franz Bo. Ayan po. At, Ayan. ganda ng sharing niya ngayon sa Oo atin. nga eh. Oo nga. At talagang, bakit naman ganun talaga kasi, no? Pagka-jowa mo na. Oo nga. Dati sweet mo sa akin eh. Binibig- Ngayon na ano ka na, bitter. Dati binibigyan mo ko ng salapi. Binibigyan mo ko ng, Ano ko, sugar mommy? dinidate mo ko nung araw. Tapos may pasalubong pa ako pag sa 7-Eleven pag dumating ka, may dala ka pang siopaw no. Siomay. Ganun? Oo. Ngayon, wala. Kumain ka mag-isa mo. Kumain ka talaga. Magluto ka mag-isa mo. Aha, laba mo ang damit mo. Hahamunin ko muna sa ng hiwalay. Maghiwalay na tayo. Oo, hiwalay. Hiwalay hindi kolor at ang puti. Ayan. Ay, nako. Sabi ni Michelle Medina, nag-check-in na ba to kanina? Mhm. Oo, hindi pwede tayo ng yung kay Celine Dion. Mga OPM lang tayo. Okay? Bawal. Gusto mong... Pero maganda naman. Maganda naman. Mm-mm. Maganda yung Because You Love Me. At syempre, binabati natin ang CEO po ng 24/7. Ayan. Ay, syempre. Ayan. Das Marinas. Das Marinas. Oh, Si kung gusto niyo Myla pong- Sarmiento. Kung gusto niyo pong sumeksi, puntahan niyo po Myla Sarmiento sa 24/7. Sa Das Marinas, Das Cavite. Marinas. Pag nakita niyo, sasabihin niyo sa sarili niyo, kailangan ko na magpa-sexy. Ayan. Ayan. Siguradong, sexy kayo. Ayan. Yes. Ayan. Antabayanan nyo sa Friday. So tayo na red. Yan. Gusto mo pati Oo. Pati ipit tsaka mata pati red. mata, red na rin. Oh. So tayo na red. Tapos padala kayong picture nyo. Ayan, di ba? Yan. Yung mga iRadio listeners. Na-bless ba kayo? Di ba? Ang ganda ng preaching ngayon ni, lahat ng mga pastor natin dito. Talagang The best. The best Magagaling. 2 thumbs up talagang. Yeah. Gagaling. Bukas naman si Pastor James, syempre. James. Ang ating magaling na pastor din. At of course, si Pastor Sunny sa Friday. Yes. Friday yan. Yan yung kumbaga sa yan yung dessert. Friday, Sabi ni Tina, sana all sexy. Ha? Tina, iba-ibang klase ang sexy. Bakit sexy naman ang Tina? Di ba? Oo, iba-iba. You could be sexy kasi ang ganda-ganda na nunal mo. Yan. Oh, yan. Sexy yan. Merong, You could be sexy kasi maganda ang mata mo. Ayan. may sexing mataba, may sexing Oo. payat. Wag mo namang ipagka... Hindi, yung sinasabi ko lang, lahat ng klase ng Healthy. Yan, yan. merong sexy na kalbo, may sexy din mahaba ang buhok, yung Oo. hippie kung tawagin, Oh, yung sexy na. Katulad ni Sexy naman ang boses. Ha? Hi. Hi, Mr. Pogi. Yeah. Ayan, nadali ka tuloy. Sige. Ayan. Ganon, Mr. Pogi ka. Alright, yung po nga gusto sumali again dito po sa ating Song Interpretation Contest second season po ay yung 5 na yun, 5. Ayan. Puntahan nyo lang po yung YouTube channel ni Doc SP, Body Love. BUDDYLOVE. Hanapin po nyo yun at makikita nyo yung kanyang logo na, ano ba yun? Yung kanyang pet. Oo, letter B lang yun, B. B. B na Yan. green ba yun? Kulay green. Green ba yun? Ayun. Oo, Yan, parang doon. ganon. Anyway, make sure lang po na maganda yung presentation. Oo, pag-aralan nyo na yung song. Yung maganda yung inyong suot. Hindi naman maganda Hindi yun. naman. At least yung presentable lang. Isa lang ang babaeng mag-join. Ayaw ko kung babae ba yung lahat yun. Ay, kung babae yung Jules. Babae ba si Jules? Pero, syempre si Caris is si Rizalino yan eh. Ayan. Oh. Yan, batiin Si ko naman si Rolando. bago ito, Pipay. Ayan. Wala pa sa akin si Pipay. Ayan, Pipay. Hello, Pipay. Kamusta ka dyan? Welcome sa iRadio. Ayan. Anong Pipay apelyido niya? Ewan ko. Pipay. Dati na siya nagpunta Pipay. dito. Pipay. Pay. Okay, please lang po,
follow lang po ang iRadio channel, itong account natin sa iRadio, no? Sa Facebook. Paki-follow lang po. Puntahan po ninyo yung ating channel, yung ating account. May button doon, follow. Paki-click lang po niyo yun. At ito pong ating programa, i-share po ninyo sa inyong mga kakilala. At para na sa ganun, dumami po yung ating community. Binibuild up po natin ating community. The more na dumadami tayo, the more na nai-spread natin ang salita ng ating Panginoon. Yun po ang ating pinakapakay dito, no? Ang ikalat natin yung mga turo o mga salita ng ating Panginoon. Siyempre, para naman sila din ay mabless. Ganun din po sa ating YouTube channel, sa iRadio LA. Paki-click, like, and subscribe po. Pagkatapos po nito ang ating programa, yung ating pong broadcast dito ay naka-recorded din po doon sa YouTube channel. Yes. Alright? Alam mo, yung 5 magiging contestants natin ay puro lalaki. Well, Lalaki naman sila ngayon. dati puro babae. Yes. Oh, so this time, iba naman. Lalaki That's naman. good. Yan. Ganda yan. Well, I hope talagang mas malupit ang mga Talaga, dapat yung mga kanta, mga boses yung mga nito. boses. Yan. Dahil yung mga first batch, talagang pet malu talaga yung kanilang Pet mga malu. boses. Walang itatapon. Kahit balahibo, talagang tatago mo. Alright. Ay, girl daw si Jusil. Oh, Jusil Reblora. Girl naman pala siya, sabi boy eh. sino nagsabi? Dito may sinabi. Hindi ko alam. Ayan sabi, boy po siya. Ha? Ewan ko, yun. Ayan, boy po siya. Mhm. Ayun, babae So, pala. send na po ninyo yung inyong mga entries tomorrow, starting tomorrow na yun, ano? Aha. And then, si Doc SP po ang magja-judge, hindi kami. Kami po taga-usig lang kami. Kumbaga sa abogado huhukuman lang namin. I-judgmental namin yung inyong mga yung inyong mga talent ninyo. Ayan. Sabi ni Tina, ako lang po itatapon. Ba? Grabe ka! Gustong-gusto ko nga yung, yan ang tinatawag na naiiba. Bakit? Exotic? Full of guts. Tsaka Yan. gusto ko yung story mo Hindi yung kanyang Isang araw na pag-ibig. Yan. But, ang dami nag-react lang, girl po ako, girl po ako, girl po siya. Kasi sabi ni Lorna, boy po siya eh. Ay, naku. Ayan. Anyway, hello to Tess Diaz of Switzerland. Hello Tess, kumusta dyan? Hello. Ayan. Thank Ayan, you for watching iRadio. So this is it. Siyempre, Yeah, it's past 9. Kami po yung magpapaalam muli, magbabalik din kami bukas. Yan, God's will po yan. Ano? Yes. Please, pag-pray nyo po rin kami. Pray muna tayo. Pray muna tayo. Yes. Okay. Lord, again, thank you for this wonderful day, Father. Thank you po. Thank you kay Pastor Bo sa kanya napakagandang sharing. It's all about love, Father. Ikaw ang tunay na nagmahal sa amin. Now, unconditional ang love mo sa amin, Panginoon, dahil pinagkaloob mo si Jesus. Inano mo siya, ginawa mo siyang para maging yung tagapagligtas namin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Ganon din sana, Lord, turuan mo kami na patuloy ka naming mahalin, ikaw ang una sa puso namin at hindi kung anong paman, Panginoon. Lord, salamat lahat ng mga may karandaman, Panginoon, muli namin silang nililift up sa iyo, Panginoon. Lahat ng may mga needs, including us, Father, sana po ay makamit namin sa tamang panahon na ayon sa iyong kagustuhan, Panginoon. Lord, salamat sa mga biyayang natatanggap namin sa araw-araw. Kahit problema, Lord, ay nagpapasalamat kami dahil ito ay patunay na nagpapalakas sa aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Lahat ito ay binibigay mo dahil alam namin na makakaya namin, Panginoon. Yes, Lord. Salamat, Lord, sa lahat-lahat. Sana patuloy mo kaming ilayo sa anumang mabibigat na karandaman, lalo na itong virus na kumakalat, Panginoon. Alam po namin, naniniwala kami na darating ang araw na mawawala din to at babalik Lord. sa normal. Alam namin na may dahilan ang lahat na ito, kaya nangyari sa buhay ng sangkatauhan, Panginoon. Salamat po muli sa iyong pagmamahal at salamat, Lord,
turuan mo kami na mahalin ka namin ng higit pa sa lahat, Panginoon. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Amen. Alright, kami po ay magpapaalam na at maraming salamat po. Please, paki-follow lang po ang ating account dito sa Facebook. Paki-share din po sa ibang inyong mga kakilala, kaibigan, kamag-anak. At ganoon din po sa iRadio LA, paki-click, like, and subscribe din po. Nang sa ganoon ay ma-share po natin sa lahat, sa iba ang salita ng ating Panginoon. Okay. Hello kay Farah Cristobal. Hello Farah. Tandaan po natin, alam nyo na ang drill, di ba? Enjoyin lang natin ang buhay. Maiksi lang po ang time natin sa mundong ito. At lagi tayong magpupuri, magpapasalamat sa ating Panginoon Diyos kahit ano pong circumstance dumarating sa ating buhay. Yung mga nag-iisa po sa buhay, hindi po kayo nag-iisa. Yes. Andiyan pa rin si Lord, di ba? Yes, kaya sabi ni Pastor Bo kanina, yung pagiging celibacy o pag-iisa ay hindi kawalan po yun dahil nandiyan ang Panginoon natin na siyang laging natin dapat minamahal una sa lahat bago ang ating sarili o ang iba. Hanggang sa muli, ako po si Ramon Pascua. Karim Pascua. Aawitan po tayo ni Glyza ngayon. At napakaganda ng kanya isinend sa atin ngayon tonight. Kung yung iba po ay gusto rin pong mag-share ng inyong mga closing songs, Christian songs po, we are welcome po dito sa ating welcome po yan dito po sa iRadio. Hanggang sa muli, good night po sa inyo lahat and God bless. Good night. Ang aking buhay ay binako niya magmula lang ako'y magpasya sa aking puso ay pagharin siya. Anong himala, ako'y nag-iba. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ng taga-Bikutan hanggang Alabang, ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Parañaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan, patok sa Marikina, ang hilig ng Taguig, atin na rin ang millennials ng Manila, number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, millennials ng Baluarte. The millennials choice. Yeah, stop. This is iRadio Los Angeles.